Magandang araw mga bata! Narito muli tayo sa ating aralin at ngayon ay tatalakayin natin ang Day 2 ng GMRC ngayong Quarter 1, Week 3. Layunin natin na tutukoy ang mga paraan ng pag-iimpok ayon sa sariling kakayahan, na ipapahayag ang sariling paraan ng pag-iimpok na makakatulong upang matugunan ang pangangailangan. Ngayon, hanapin at ituro sa loob ng malaking parisukat o word puzzle ang mga salitang aking babanggitin. Pera, alkansya, impok, ipon, matyaga. So, hanapin nyo ang mga ito. Nasaan kaya dito yan sa word puzzle? Pera, alkansya, impok, ipon, matyaga. Unahin natin ang pera. Nasaan kaya ito? Yan, nahanap nyo ba? So, narito ang pera. Alkansya. Nahanap nyo ba? Narito ang alkansya. Kasunod, impok. Impok. Nahanap nyo na ba? Narito yan. Kasunod, ipon. Ipon. Nahanap nyo na ba? Narito ang ipon. At ang huli, matyaga. Matyaga. Nasaan kaya ang matyaga? Narito ang matyaga. So, mahusay? So, ngayon ay kailangan natin ng mga salitang yon sa ating aralin ngayon sa GMRC. So, basahin muli natin. Pera, alkansya, impok, ipon, at matyaga. Ulitin nyo nga. Pera, alkansya, impok, ipon, matyaga. Yan. So, sa araw na ito, inaasahang matutukoy ninyo ang mga paraan ng pag-iimpok ayon sa inyong sariling kakayahan. At maipapahayag ang sariling paraan ng pag-iimpok na makakatulong upang matugunan ang inyong pangangailangan. So, masayin natin tukuyin ang mga sariling paraan ng pag-iimpok na nalilinang ang pagiging matyaga. Makinig ng mabuti sa aking sasabihin na mga pangungusap. Tukuyin kung alin sa mga nakasulat ang inilalarawan ng bawat pangungusap. So ngayon, sabihin nyo na lang, alam nyo na ang sagot. Okay? Ito ay maaaring metal o papel na may karampatang halaga. Alin kaya yun dun sa mga binasa nyo kanina? O yung mga sinagutan nyo dun sa puzzle? Alin kaya yung ito ay metal o papel na may karampatang halaga? So ito ay pera. Next, ito ay naitabing pera mula sa baon, gantimpala, natanggap. Ano kaya ito? O, alin kaya yan? Pera, alkansya, impok, o matyaga? So, yan ay ipon. Next, aksyon ng pag-ipon ng pera o bagay sa layuning maggamit sa hinaharap o sa oras ng pangangailangan. Ano ang tinutukoy? Pera, alkansya, impok, ipon, matyaga. Impok. Paglalagyan ng mga mga barya o perang papel maaaring gamitin sa pangangailangan o sa ibang layunin. Anong tawag sa lalagyan ng naipong pera? So, syempre, ito ay alkansya. Ano naman ang tawag natin sa kakayahang magpatuloy sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng hadlang? Pera, alkansya, impok, ipon, matyaga. So, ito ay matyaga. Matyaga ang sagot doon. So, mahusay kayong lahat? Yan. So, palakpakan ng inyong mga sarili. So, ngayon, may kwento akong ilalahad sa inyo na ang pamagat ay si Mila. Si Mila. Si Mila ay batang nasa unang baitang. Siya ay nagsasanay mag-impok.
Tuwing matatapos ang kanyang klase, iniipon niya ang natitirang pera kahit barya lamang mula sa kanyang baon at maingat na inilalagay sa kanyang alkansyang hugis puso. Ano ang hugis ng alkansya ni Mila? Tama, puso. Araw-araw kahit gaano kaliit ang halaga, iniipon niya ito ng walang palya. Ang bawat bariyang kanyang inimpok ay bunga ng kanyang pagtitiyaga at disiplina, lalo na't madalas siyang hinihikayat ng kanyang mga kalaro na bumili ng candy o laruan. So, ibig sabihin, hindi nagpapatukso si Mila na bumili ng candy o laruan. Yan, tinitiis niya, dinidisiplina niya ang sarili na hindi bumili nito upang may maihulog siya sa kanyang alkansya. Sa halip, iniisip niyang makabili ng bagong aklat na matagal na niyang nais basahin. Wow! So, yan, pinag-iipunan niya yung aklat, di ba? Maganda ang pinag-iipunan ni Mila kasi makakatulong ito sa kanyang pag-unlad. Sa bawat pagpatak ng barya sa kanyang alkansya, lalong lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa halaga ng pagtitiyaga. Nang mapuno ng kanyang alkansya, naisip ni Mila na ang tunay na gantimpala ng kanyang pag-iimpok ay hindi lamang ang makabili ng aklat kundi ang natutuhan niyang pagtitiyaga na dadalhin niya sa habang buhay. So sa ating pag-iimpok, marami tayong matututunan. Matututunan natin na mahalaga pala ang pag-iimpok lalo na kung tayo ay nakaipon na at may naging magandang resulta yung naipon natin o nabili na natin yung gusto natin. So ngayon, sagutin nyo nga ito, tama ba ang ginawa ni Mila sa ating kwento? Opo, tama. Bakit? Siyempre, ang pag-iimpok ay mahalaga, no? Kasi habang bata pa, maganda na natututo na kayong mag-tipid. Para paglaki nyo, hindi kayo gastos ng gastos. Kasi may iba, nangungutang para lang may maipambili kahit walang-wala na. Yan, kaya sa oras ng pangangailangan, wala na siyang mangutang. Halimbawa, kailangan ng mangutang. Halimbawa, birthday, wala namang pambili ng maraming handa. So, ang ginagawa ng iba, nangungutang para lang may maihanda. So, hindi naman natin kailangan ng maraming handa. No? Kasi magsasaya tayo, tapos kasunod naman, mamumroblema tayo kung paano natin babayaran ang mga utang. So, dapat matuto tayong magtiis kung ano ang meron tayo. Okay? Para naman 'pag dumating yung pangangailangan, hindi tayo nagtitipid. Kasi kung dumating yung totoong pangangailangan na halimbawa may sakit, tapos naiutang na natin sa pam-birthday yung ating, dapat ay uutang tayo para sa pagpapagamot, hindi na tayo pinautang kasi nakakautang na nung birthday. Okay. So, para din meron tayong paglalaanan ng mga emergency kaya dapat tayo ay nag-iimpok. So, paano ang ginawa niyang paraan ng pag-iimpok? So, siya'y nagpulog sa kanyang alkansya. Dinisiplina niya ang sarili. Sabi do'n, wala siyang palya. Ibig sabihin, araw-araw hindi puwedeng hindi siya maghuhulog sa kanyang alkansya. So, sagutin ang sumusunod na tanong. Sa pag-aaral, ano ba ang kahulugan ng pera? So, ang pera ay maaaring metal o papel na may karampatang halaga. 'Di ba? May bariyang pera, yun yung metal. May papel na pera. So, yun yung tinutukoy doon na metal at papel na may karampatang halaga. Ang halaga niya, halimbawa, ₱20. So, yun yung halaga niya. ₱30, yun yung halaga niya. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, paano mo ilalarawan ang salitang ipon? So, ang ipon ay isang paraan ng ayan, pag-iimpok, yan. Ito ay pagtatabi ng pera. Pero marami ding pwedeng ipunin, hindi lang pera. Okay? Marami ding pwedeng iimpok at tipirin. Yan. So, ito ay naitabing pera mula sa baon o gantimpalang natanggap. Batay sa ating talakayan, ano ang kahulugan ng impok? So, ito ay aksyon ng pag-iipon ng pera o bagay na layuning magamit sa hinaharap o sa oras ng pangangailangan. Paano mo ilalarawan ang pagiging matyaga? Pag sinabi namin ting matyaga, ito ay kakayahang magpatuloy sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng hadlang. Ano ang ibig sabihin ng alkansya? So ito ay lalagyan ng mga naipong barya o perang papel na maaaring gamitin sa pangangailangan o iba pang layunin. So anong nararamdaman nyo kapag kayo ay nag-iimpok?
Masaya kaya o malungkot? Malungkot kasi hindi mo nabili yung gusto mo. So ayan, may gusto kang bilhin pero kailangan maghulog sa alkansya, gano'n ba 'yun? Ayan, alam niyo kapagka nakita niyo na malapit ng mapuno yung inyong alkansya sa inyong pag-iimpok, ang sarap ng feeling. 'Yan, dun niyo mararamdaman yung saya ng pag-iimpok. Ano ang natutuhan ninyo sa sinagawang pagtugon sa talakayan? So, dapat tayong mag-impok, 'no? Bata pa lang dapat matutunang mag-impok, may pera man kayo o wala. So, bakit mahalaga ang pag-iimpok? Dahil sa oras ng pangangailangan, meron tayong makukuhanan. Paano mo maisasagawa ang sariling paraan ng pag-iimpok? Maaari kang gumawa ng sarili mong alkansya o dun pa lang pagre-recycle nakapag-impok ka na kasi kaysa bumili ka ng alkansya, yung ibibili mo ihulog mo na lang dun sa ni-recycle mo na alkansya. So mahalaga ang pag-iimpok dahil nalilinang dito ang pagiging matiyaga. Sa pagkakataong ito ay pakinggan ninyo ang maikling tula na aking babasahin. Ako ay mag-iimpok. Sa tulong ng alkansyang regalo ni nanay sa pag-iipon ng pera, masasanay. Kapag dumating ang mga pangangailangan sa pag-iimpok, tiyak may mapagkukunan. Ano ang mensahe ng tula? So, ang mensahe ng tula na mahalaga ang pag-iimpok dahil sabi ko nga kanina, kapag dumating ang pangangailangan, yang wala na kayong makukuha talaga, o wala na kayong pera at meron naman pala kayong naitabi, so meron pa rin kayong huling pag-asa dahil sa inyong inimpok. Okay? Kaya mahalaga ang pag-iimpok. So, puna ng letra ang lang ayon sa kahulugan ng aking sasabihin. Ano to? Ito ay metal o papel na may karampatang halaga, pera. So, ito ay paraan ng pagtatabi ng pera, ipon. Ito ay pag-iipon, siyempre impok. Ito ay lagay ng perang naipon, alkansya. Ito ay paraan ng pagpapatuloy ng isang bagay kahit na may hadlang, matyaga. So, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Sabihin ang masaya kung tama at malungkot kung hindi. Ang pera ay maaaring metal o papel na may karampatang halaga. So, ito ay, yan, masaya. Medyo malabo pagka natin ito. Yan, masaya ang sagot dito. Happy face. Okay? Next. Ang paggastos ay ang pagtabi ng pera mula sa baon o gantimpalang natanggap. So, ito ay sad. So, ang tao, hindi paggastos yun ay pagtitipid. Pagtitipid ang pagtatabi ng pera, hindi paggastos. Number 3, ang pag-iimpok ay aksyon sa pag-iipon ng pera o bagay sa layuning magamit sa hinaharap o sa oras ng pangangailangan. Okay, so ang sagot dito ay tama. Okay, yan, happy face. Ang paglalaro ay kakayahang magpatuloy sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng hadlang. Paglalaro ba ang tawag doon sa kakayahang magpatuloy ng isang bagay kahit mahirap? Mali, yun ay ano, o pag matyaga. Ang magiging matyaga ay ang kakayahang magpatuloy sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng hadlang. Alkansya ang tawag sa salalagyan ng mga naipong pera, barya o perang papel na maaaring gamitin sa pangangailangan. So, ito ay happy face. Okay? Yan. Yan. Muli, maraming salamat at nawa ay sundan niyo pa ang ating mga susunod na lesson para sa inyong dagdag na kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!